Isyu ng korupsyon, kawalan ng pananagutan, pinsala na dala ng kalamidad. Ilan lamang ito sa mga isyu na bugbog na ang mga Pilipino. Papalapit na ang Pasko pero lugmok pa rin ang ating mga kababayan sa Kabisayaan. Ang mga tao, paulit-ulit na nananawagan, lumalabas sa mga lansangan. Pero hanggang ngayon, November 23, wala pa ring nakukulong, wala pa ring umaamin. At ang masaklap pa, patuloy pang nadadagdagan ang mga pasanin ng mga normal na mamamayan ng bansa. Dahil ang mga sangkot at mga individual na inaasahang humarap sa publiko at tumugon sa mga problema ng bansa, ngayon ay nagtuturuan, naglalaglagan at nagsisiraan. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Ang linggong ito ay nagsimula sa isang panawagan, Transparency for a Better Democracy. Ito ang sinisigaw ng mga kababayan nating bahagi ng Iglesia ni Cristo sa ikinasa nilang 3-day anti-corruption protest na natapos din sa ikalawang araw. Ayon kay INC spokesperson na si Mr. Edwil Zabala, nakamit na raw ng kanilang grupo ang kanilang layunin na magbigay ng mensahe at panawagan para sa hustisya, pananagutan, kapayapaan at kalinawan. Pero ang iniwan ng rally na ito, mga katanungan at pagdududa. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Silang mag-asawa. Ito lang naman ang mga maanghang na salitang binitawan ni Senator Amy Marcos sa kanyang talumpati sa ikalawang araw ng peace rally ng INC sa Quirino Grandstand. Desperado. Ito ang mabilis na tugon ng palasyo sa mga naging pahayag ng presidential sister. Ang dami-dami na ng pagsinungaling doon, ang dami-dami na nasabi doon. Na-debunk na yan, pero paulit-ulit sila dahil wala sila makitang negatibo sa Pangulo marahil. So, kailangan nilang kumilos ng ganito, mga desperado sila, kaya kailangan nilang sira ng Pangulo. Para gawin ito sa isang kilos protesta na pilit na inihahayag na ayaw nilang mabahira ng kanilang pagkilos ng politika. It definitely surprised everyone.
Si Communications Office or PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na ang nagsabi na malaki ang tsansa na walang alam ang INC sa isiniwalat ng senadora. Yet, Yusek Attorney Castro believed that this was planned, scripted aniya at hindi dala lang ng bugso ng damdamin. With all that, nakamit kaya ng senadora ang hangarin sa INC rally? Kung ang tanong is, did she achieve the goal to galvanize support for her, to galvanize support for her political ambitions? Probably not. No? Precisely because the timing, gaya na sinabi mo, yung INC mismo ayaw nila to be associated with any partisan side, di ba? Sinabi na nila yon beforehand. And also, the context of it, no, yung statement mismo, mukhang hindi ito, it wasn't the right way or the right place to say it. Kung scripted man at kalkulado ng senadora ang mga naging kilos at pahayag niya, why does she think that the INC rally is the best forum and the best time to say these quote-unquote allegations? Yung context nga ang fatal flaw niya. No? It was, she said it at the wrong time, at the wrong place, and in the wrong context. No? So, lalong lumalabas na it is ill-motivated, right? Rather than it was done for the good of the country, ang lumalabas ngayon, it was done with ill motives. No? Kasi unang-una, the thing itself, no, yung ilalabas mo yung baho, quote-unquote, ng kapatid mo in such a public manner, that's very un-Filipino. No? Sabi nga ni Senator Lacson, di ba? Kasi ganun tayo eh. Di ba? Kultura natin, kung meron kang hinanakit sa kapatid mo o sa kamag-anak mo, you keep it in the family, right? Hindi don't wash your dirty laundry in the public. Yan ang pinaniniwalaan natin eh. So the fact that she did it in such a public way, hindi mo talaga ma-achieve yung gusto mo, which is to galvanize support, di ba? Kumbaga, parang mas naasiwa pa yung tao sa kanya, sa ginawa niya. Right? Kahit siguro yung mga Duterte supporters na probably she was aiming for, kahit siguro sila parang naasiwa rin na, teka mo na, hindi yata maganda yung ginawa mo dahil kumbaga, naglabas ka ng baho ng pamilya ninyo in public, which is not really our culture as Filipinos. Ayon kay Yusek Attorney Castro, napanood ni Pangulong Bongbong Marcos ang speech ng kanyang kapatid. Hindi raw ito nagulat na kaya siyang siraan ni Senator Amy. Pero ang mas ikinagulat ni PBBM ay nagawa pa rin itong magsinungaling para lang siraan siya nito. Pero ano nga ba ang motibo ng senadora? Is this personal? Away magkapatid ba? Nahango pa sa kanilang pinagsamahan habang lumalaki? O politikal na ambisyon ba? Meron bang kinukuhang loob ang nakakatandang kapatid? Well, it could be all. No? It could be a combination of personal, yung mga sakit na noon pa when they were kids or something like that. Or it could also be political, right? Pero syempre, ang pinaka-obvious is political, right? Na meron talagang intention to disrupt, no? To disrupt the administration, no? Siraan yung administration, yung si Pangulong Marcos. I think at the surface level, yun malinaw, no? Na yun ang intention. Kasi otherwise, it doesn't make sense, right? So, I would say, siguro on the surface level, on the first level, it is politically motivated with the intention of embarrassing the president, disrupting his administration. Siyempre, yung second level dyan, a much deeper level,
is yun na nga yung gusto siguro yung political ambitions, no? Not just for herself, not just for Senator Amy, pero yung mga political plans ng iba, right? Siguro yun yung second level na inaasahan nila na it will rile up the base of the Dutertes, right? Kasi yung naratibo na drugs, alam naman natin kung sino ang originator niyan, di ba? Si Pangulong Duterte nga nagsimula yan. So, yung script na yan is something that is designed to rile up the Duterte support base. So, siguro on the second level, yan yung motivation, no, na she wants to rile up the base, maybe for herself, no, na sa kanyang very own political ambitions. Yeah, so I think those are the possible motivations behind that move, which I think is really a fatal miscalculation on her part, no. Bukod sa presidential couple, inakusahan din ni Senator Amy ang presidential sons kabilang na si House Majority Leader Congressman Sandro Marcos na gumagamit daw ng ipinagbabawal na gamot. Congressman Sandro was quick to dismiss the allegations. In his words, walang basehan, walang katotohanan, at walang magandang naidudulot ito sa bayan. But the president has maintained his silence. In a recent interview, kwento ni Presidential Communications Secretary Dave Gomez, habang umaalingaw-ngaw ang issue, si BBBM daw ay nasa Bicol. Minomonitor ang relief operations doon matapos manalasa ang bagyong Uwan sa lugar. Hindi raw mapipigilan ng mga akusasyon at paninira ang pagseserbisyo niya, according to the palace. Unbothered kumbaga, ito ang tugon na nakuha natin sa presidente. I think that's the only way that they can respond, no? Particularly si Pangulong Marcos, which is to distance himself. Kasi kung hinarap niya yon head-on at siya rin mismo sumagot or makipagsagutan, right? Makipagsagutan, then yung nakikiparticipate siya dun sa paglabas ng baho ng pamilya nila, right? Which is, yun na nga yung pagkakamaling ni Senator Amy. So I can understand kung bakit hindi gagawin ni Pangulong Marcos yun kasi pati siya na magkakamali, right? So I can, see na ang approach niya is to distance himself is probably the correct thing to do and just allow yung mga tao sa paligid niya to respond, no? Officially, yung si spokesperson niya, si Attorney Castro, does it officially, no, as his representative, as his spokesperson. Tapos yung mga statements, and also naglabas din ng statement yung anak niya, di ba? Yun na siguro yung pinaka-representative niya as a family member, no? So I cannot, kung mag-respond kasi si Pangulong Marcos directly at makipagsagutan, then mas lalo lang dudumi ang imahin niya, no? So yung hindi niya pagsagot directly, I think is very tactical on his part. Pero bukod sa first family, mayroon ding isa pang pamilya na involved sa usaping ito. We all know for a fact that the issue on drugs is something that the Dutertes are highly known for. Kumbaga, baluarte ng mga Duterte ang usaping ito. At kung matatandaan, ilang buwan o linggo bagong eleksyon nang kumala si Senator Amy sa presidential slate at matapos nito ay inendorso siya ni Vice President Sara Duterte. At sumunod, nakita na natin kung paano lumihis ang senadora at mistulang ibinandera ang pagtaliwas sa mga kilos ng kanyang kapatid. Ngayon ang tanong, with a quote-unquote expose, did the Dutertes benefited from what Senator Amy revealed? Siyempre, you have to ask, benefit in what way, no? Kung if you're asking the question, did it benefit their chances in 2028? No, probably not. No, but certainly it provides them with material. When I say them, I'm talking about yung loyal support base ng mga Dutertes.
right? Yung ginawa ni Senator Amy Marcos provides them with material, no, for content creation, for a lack of a better term, di ba? Meron silang magagamit sa mga patutsada nila, sa mga atake nila, right? But that's going to be just contained in their echo chamber. No? I don't think it's going to have an impact in the broader context of the electorate. Yun ang kailangan nila, right? Ang kailangan ng mga Duterte is to get more from the broader electorate. Hindi lang yung loyal group nila. Kasi yung loyal group nila, yung mga loyalists, they're now just a small segment, Diba? If you follow the surveys, diba? Kumbaga, halos neck to neck na sila nung Marcos, So, ang kailangan nilang makuha, obviously from the Marcos side, hindi na sila makakakuha. Ang kailangan nilang kumuha doon sa yung mga neutral, yung mga walang pake, yung mga nanonood lang, right? Pero yung ginawa ni Senator Amy, mas pinalayo pa. Di ba? Baka yung mga nag-oobserba mga Pilipino na nakakarami, maaasiwa sila, right? Na turn off, right? Turn off yung ginawa niya. So, it really riles up the Duterte base. It gives them reason to fight, to make noise and to muckrake and mudsling. But other than that, wala akong nakikitang benefit dun sa ginawa ni Senator Amy. So it doesn't kumbaga improve their situation. It doesn't improve their position in relation to the 2028 elections, including herself, no? It doesn't improve her position in relation to the 2028 election. Kung ang First Family ay tunay ngang lulong sa droga gaya ng alegasyon na ibinabato ng Senadora, doesn't this also disprove the goal of the drug war? To penalize illegal drug users and prove once again that the Duterte administration's anti-drug war campaign is only for the poor. On one hand, yung credibility of the claim itself has to be taken with a grain of, has to be considered, no? Kasi ang tanong mo dyan is, bakit sinasabi mo, di ba? Parang gusto mo tanongin kay Senator Amy, kung alam mo palang addict siya noong 2016, bakit ka nangampanya for him? Bakit sinabi mo nga noong 2016, hindi siya drug addict, right? Kasi di ba yun ang claim ni dating Pangulong Duterte and then dininay ni Senator Amy. So, the claim itself, yung claim lang, yung credibility nun is already up in the air. That's one point. The second point is, I think it's pretty clear na yung Duterte drug war was only effective against the poor people, no? Against the poor sections of our society. Kahit mismo si President Duterte inamin yun, right? Naalala mo, sabi niya, hindi sila makapasok dun sa mga exclusive villages. Di ba? Yung Tokhang, hindi sila makapasok sa Forbes Park, sa San Lorenzo, sinabi niya mismo yun. So, alam naman natin lahat, no? Alam naman natin lahat that the Duterte drug war, yung EJK for that matter, can only be implemented against our poor compatriots, no? Talagang yung mga mayayaman na nagda-drugs, they have a safe haven to do their drugs, and which is where the exclusive villages, yung mga walled, guarded villages like Forbes Park, San Lorenzo, which was already admitted by the president himself. So that's that, no? So sa akin ganun yung approach ko diyan.
Ngayon ang panahon para sa mga tao na manawagan. At bagamat umuugong na naman ang pagtawag sa presidente to undergo a drug test, experts say that there are legal ways to do this. And violating the constitutional rights of anyone, especially the president, may not be the best move to hold him accountable. I don't think the public should demand the test, no? Kasi the public should respect the privacy of an individual. Kasi ikaw nga ayaw mong mapilit ka, di ba? Paano kung yung buong condo unit mo o yung buong barangay mo sabihin magpa-drug test ka dahil mukha kang addict? Ayaw mo yun eh, right? Mm-hmm. So why would you do that to the president or to anybody else, right? So I mean, kung gusto natin siyang i-test talaga, then we have to go through the proper channels, and that's probably filing an impeachment complaint or asking the cabinet members to kumbaga do their due diligence, no? Merong mga legal ways to go about it eh. No, not just yung magpe-petition ka ng signature or whatever, or maglalabas ka ng mga statements, kasi public pressure for the president to conduct that test is a violation of his constitutional rights. Di ba? Na ayaw rin natin gawin sa atin. Ayaw natin gawin sa iyo. Ayaw natin gawin kahit kanino. Right? Kung gagawin man 'yun, kailangan dumaan sa tamang proseso. 'Yun yung gusto natin. So what process is that? Kailangan alamin. So at the top of my head, kailangan mag-file ng impeachment complaint. And that could be part of the impeachment complaint, which is to conduct a drug test. Pero yung aasa ka lang sa public pressure, hindi maganda yon, I would say. Kasi I wouldn't want it to be done to myself. Ayoko rin gawin sa iyo ng sino man. Ayoko rin gawin kay Pangulong Duterte or kahit sino man sa kanila, kay Senator Amy, no? Because we have to respect their constitutional right. Well, all this backfired against Senator Amy herself. It also weakened the Duterte bloc and their support group, and says a lot about the Marcoses. After all, this is turning out as issues of the families now. Kaya ngayon, lumalakas na naman ang panawagan na madaliin ang pagpasa ng anti-dynasty law. Bakit nga ba? Bakit ngayon? At paano makatutulong ang batas na ito sa pagpapatibay ng democracy at transparency sa bansa? Ang taong bayan, pinagkakatiwalaan yung kanilang mga hinahalal na opisyal. No? Kaya nga sila pumipili sa eleksyon nung tingin nila ay deserving at nararapat na malagay sa pwesto. Pero dahil sa mga political dynasty na meron tayo mula local hanggang national, parang nawawalan talaga ng totoong choice yung taong bayan. Kasi di ba nakakonsentrate yung kapangyarihan sa kamay lamang ng ilang mga pamilya na entrenched na sa mga positions of power mula sa local hanggang sa national sa loob ng mahabang panahon. At dahil concentrated yung power, parang sa negosyo. Kapag may monopolyo sa isang negosyo, kadalasan bumababa yung quality ng service, mapangit yung serbisyo. Ganun din sa politika. Kapag may monopolyo ang isang pamilya, yun, nakakonsentrate ang power, hindi lang political, kundi economic, at madalas nagiging source pa ng corruption. At ito nangyayari ngayon sa ating bansa, this unprecedented level of corruption. Pag tinignan mo at sinurin mo, may kinalaman dito yung political system na meron tayo na talaga namang plagued by political dynasties. Again, mula national hanggang local. So, habang nakakonsentrate ang power sa kamay ng iilan, mas lalong lumalaki yung opportunity for those who are in power to commit corrupt actions. Kasi nga, tiyak sila na dahil sa kanilang political dynasty, even if magkaroon ng konting alingas-ngas o magkaroon ng malaking alingas-ngas, dahil sa kanilang entrenched sa power, ay babalik at babalik sila sa kapangyarihan kasi hawak nila yung isang lugar o isang teritoryo bilang isang pamilya. At saka alam naman natin na sa sistemang ito, talagang hindi tayo makakapagpapausbong ng maraming mga progressive political leaders. Kasi ang mga tao, ang tendency, force of habit.
kung sino yung nakasanayan, paulit-ulit biboto, kasi sila lang yung nakikitang option. So dahil dito, parang nananakawan yung mga kababayan natin mahuhusay at mga progressive young leaders na pagkakataon na magkaroon talaga ng fair chance at getting elected. And at the same time, ngayon 38 years since the ratification of the 1987 Constitution, na nagsasabi na talaga naman dapat bawal ang political dynasty. Ano pa ba ang hinihintay natin? Trilyon-trilyon na ang nawala sa kaban ng bayan. Grabe na yung damage ng ating demokrasya dahil sa political system kung saan maraming political dynasty. Ito yung pagkakataon. Habang galit ang taong bayan, dapat yung level ng kanilang paniningil, ganun dapat yung maging katindi na response natin in terms of political reforms. Sabi ko nga, hinug na ang panahon para sa passage ng isang anti-political dynasty legislation. Again, hindi ito dapat mahabang debate kasi binibigyan lang natin ng legs yung sinasabi ng konstitusyon. Ang katwiran ng iilan ng anti-dynasty bill ay tinatanggalan naman ang pagkakataon ng mga magagaling na lider. Pero batid ng mga nagsusulong nito, pantay na karapatan sa lahat ang hangad ng batas. Well, we are giving everyone a fair chance. Lahat magkaroon ng fair chance at getting elected. Pero at the same time, binabalikan ko yung sinasabi ng konstitusyon, bawal talaga ang political dynasty. Kaya nga dinidefine natin. Hindi naman ibig sabihin na hindi na pwedeng magkaroon ng mga progressive leaders from political clans. Pero dapat magdesisyon sila bilang isang pamilya na isa muna ang tatakbo mula sa ating pamilya. At hindi yung buong pamilya ay nasa posisyon. Kasi di ba, paano magkakaroon ng isang working democracy ang bansa kung saan ito ay founded not just on the rule of law but more importantly on checks and balance. Paano magkakaroon ng checks and balance kung halimbawa sa isang locality, yung mayor ay mayor at vice mayor mag-asawa? Paano, sino ang mag-check kay mayor kung siya ay tiwali? Di ba dapat yung konseho niya led by the vice mayor and vice versa? Paano i-check ng konseho ang kanilang executive kung mga pamangkin, mga pinsan niya, yung mga nakaupo doon sa local council? Ganon din sa Senado at sa Kongreso. So sa dulo, ang gusto nating mangyari ay bigyan lahat ng fair chance at seeking political power and at the same time at taking positions of leadership. Kasi di ba kung mapapansin natin, sa ating kasaysayan, especially recently, the nation celebrates every time a progressive candidate defeats a political dynasty. That happened in the case of Congresswoman Kaka Bag-aw ng Dinagat Islands nung kanyang natalo yung isang matagal ng political dynasty doon sa Dinagat Islands. Ganon din yung sa kaso ni Mayor Vico Soto. Pero kung mapapansin natin, konti lang ang Kakabag-aw at Vico Soto sa buong bansa. At kung mapapansin din natin, in areas wherein progressive candidates take hold of political power, ito yung mga lugar na may mga patches of green sa ating buong bansa kasi nakapaglalagay ng good governance mechanisms. So, sa dulo, itong gusto natin ng political dynasty enabling law, sinasabi na dapat bawal tumakbo ng sabay ang mga magkakapamilya. No? So, ibig sabihin, hindi pwedeng sabay tumakbo for mayor at vice mayor yung mag-asawa. Hindi pwedeng tumakbo ng sabay yung isang kandidato for senator at governor ng isang probinsya. So, yun yung una. Tapos pangalawa, sinasabi din natin, hindi po pwede na magkaroon sila ng succession. Kasi ang nangyayari, parang lupa, parang sasakyan, ay pinapamana ang mga posisyon sa gobyerno. Nag-max out na ang term ni tatay, naka 3 terms, kaya ipapamana sa kanyang asawa o sa kanyang anak. Bawal din yon dito sa ating pinopropose na anti-political dynasty bill. Kasi ito naman nag-result into yung sinabi mo kanina na thin dynasty. No? So, sa dulo, gusto natin na magkaroon ng maayos na definisyon yung sinasabi ng konstitusyon kasi maaari naman magpasa ang Kongreso at Senado ng isang political dynasty law na may mga nakakalusot, na may mga sinasanto, na may mga ine-exempt. Pero dito sinasabi natin, dapat yung pinaka-stringent na definition ang gamitin natin kasi yun yung spirit ng Constitution. At pati dito, sinasakot natin ang party list system. Kasi nakita naman natin ang political dynasty, nakapasok na rin kahit sa party list system. Kung mapapansin ninyo, maraming magkaka-aplido sa Kongreso na nasa district at saka nasa party list. So, this bill will also cover the party list. Anong sabi natin? With House Bill 5905, bawal tumakbo ng sabay at bawal magsaksid, yun nabanggit ko kanina, yung mga magkakapamilya after the 4th degree of consanguinity and or affinity. Ibig sabihin, hindi pwedeng sabay tumakbo yung magpinsang buo sa konseho
or sa local at sa national at sa party list. Kasi alam naman natin na sa Pilipinas, because of our culture and tight familial relations, yung magpipinsan parang na rin magkakapatid yan eh. So kaya dinala natin hanggang 4th degree of consanguinity itong ating panukalang batas. And it's also worth mentioning na this is not the first, hindi ito yung unang anti-political dynasty legislation ng akbayan. Kung matatandaan ng ating mga kabayan, Akbayan Party List ang nagpasa ng SK Reform Law, kung saan naglagay tayo ng anti-political dynasty provision. Historic siya, kasi sa unang pagkakataon, nagkaroon ng enabling law yung ating konstitusyon. Pero again, it has been 38 years mula noong naratipika ang konstitusyon, pero hanggang ngayon, wala pa rin enabling law pagdating sa political dynasty. Yes, we have an existing law to somehow prevent dynastic rule, ang Sangguniang Kabataan Reform Law na naisabatas noong 2015. Ilang taon na ring umiiral sa mga lokal na pamahalaan. Ngayon, ang mahalagang tanong, ano nga bang naging epekto nito at nakamit ba nito ang hangaring bigyan ng mas malawak na opsyon ang mga botante? Kahit pa paano, medyo may democratization ng access dun sa position sa SK. Kasi dati ang nangyari, anak ni Kapitan, ang SK chairperson o pamangkin ng isa, o anak naman ng kagawad. No? So sa ngayon, medyo mas na-open up yung positions of power. Pero nakita din natin na napakahalaga na hindi lamang ito sa mga SK, dali natin ito hanggang dito sa mas matataas na posisyon. The idea why we pushed kung maipasa yung SK Reform Law with the anti-dynasty provision ay para yung ating mga young voters masimulang masanay na kilalanin na dapat hindi family reunion ang mga konseho, ang mga government bodies sa ating bansa. Para yung mga young people natin, bata pa lang, alam na nila na dapat bawal ang political dynasty. Ngayon, balikan natin ang landas na tinahak ng anti-dynasty bill. Malinaw na nakasaad sa 1987 Constitution na ipinagbabawal ang dinastiya sa bansa. Pero hindi malinaw ang pagpapakahulugan dito, kaya patuloy na umiiral ang mga dinastiya sa Pilipinas. Noong 2011, una nang naghain ng late senator na si Miriam Defensor Santiago ng panukalang batas na sinusulong na pigilan ang paglaganap ng dinastiya. Sinusugan din ito ni former President Benigno Aquino III noong 2015 at sinabing bibigyang prioridad na maipasa ito sa kanyang administrasyon. At noong 2018, isinaayos ng Consultative Committee under the Duterte administration ang final draft ng bill. At sa sumunod na taon, 2019, muli itong inihain na Senator Franklin Drilon at Senator Panfilo Ping Lacson sa Senado. 38 years. Pero bakit hanggang ngayon ay hindi pa ito maipasa-pasa? Maraming nagsasabi na sabi nilang ganon, parang bakit ginagawa ito ng akbayan, hindi naman ito mananalo dahil ang gusto daw ba namin ay for the members of both houses, Senate at saka House of Representatives, to vote against self-interest. Kasi di ba ang mangyayari bilang mga kinatawan na bahagi ng political dynasty, kung ito'y makararating sa plenaryo at sila isusuporta, ibig sabihin, they will vote against their self-interest. Kasi sa ngayon, bahagi sila ng political dynasty. Pero at the same time, sinasabi natin, sa tindi ng galit ng taong bayan, kinakailangan ang mga senador at kongresista ipakita sa taong bayan na sila ay tunay ng mga lingkod bayan. They vote against their self-interest kasi mas mataas ang interest ng ating bayan. Mas mahalaga ang national interest. Kaya dito sa political dynasty legislation, magkakasukatan tayo. Magkakasukatan tayo kung sino ba talaga ang para sa taong bayan at kung sino ang para sa pamilya lamang nila. 2025 nitong November 11 lang, the House Speaker Congressman Faustino Boji D. procured that he wanted to prioritize the passing of this law. Congressman D., the patriarch of one of the fattest dynasties from Isabela, ay nangako sa publiko sa harap ng kanyang mga kapwa mambabatas na nais niya itong agarang maipasa. We appreciate yung pronouncement ni Speaker D. Pagdating dito sa pagpaprioritize sa House of Representatives ng passage ng isang anti-political dynasty legislation. Pero inuulit ko, mahalaga na dapat yung papasa na panukalang batas ay yung panukalang batas na truly comprehensive. Hindi yung masabi lang na may napasa na panukalang batas. Hindi yung isang batas kung saan may makakalusot, tapos mayroong ma-exempt at sinasanto. So, ngayon medyo na-refer na tayo mula sa Committee on Rules. The other day, nakarating na ng plenaryo na first reading na at na-refer tayo sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms. And we hope that in the
calendar of the House of Representatives maging priority yung pag-take up nitong ating anti-political dynasty legislation. Sana sa lalong madaling panahon magkaroon na ng committee hearings, sana sa lalong madaling panahon lumabas na sa komite at makarating na sa plenaryo. At sa dulo, yung pinakamahalagang kailangan gawin ng Speaker of the House is to exercise political will in convincing the members of the majority to support and vote for the passage of this very important legislation. Kinakailangan bilang leader ng Kamara, gamitin niya yung kanyang leadership position para sa taong bayan, para i-forward yung interes ng ating mga kababayan na matagal nang nananawagan ng anti-political dynasty legislation. If it happens, I will be the first one to clap and shout for joy. No? Pero I'm very skeptical about it. Kasi alam mo, nung 2015, nakakuha rin kami ng commitment, no, from top lawmakers at that time. Right? Nakakuha pa nga kami ng commitment from President Aquino at that time na itutulak yung meron ng bill, meron na rin bill, anti-dynasty bill. Talagang tinrabaho namin kasama namin, yung mga kasamahan ko sa Ateneo School of Government. Pero what happened? Wala. You know? So, it's not about tama ba yung time frame, yung timetable. It's more, again, going back political to what I will. said. Which they don't have. Because nga, by their very nature, ito yung lesson na natutunan ko doon sa bad experience ko for the several years na. Ang political dynasties, by their very nature, by their very instinct, they want to stay in power. Kaya nga dynasty. They want to stay in power, expand their power. So, they will not do the things that will prevent them from keeping power and expanding their power. No? So, wala tayong maaasahan sa kanila. So, kung maghihintay lang tayo na mapasa yung batas na yon, then para tayong maghihintay sa wala. Things may be moving forward. Naririnig na ang mga nagsasalita. Pinapakinggan ang mga nananawagan. Pero sa panahong ito ay kailangan ding maging maingat ng publiko sa kanilang mga susunod na galaw. Dahil kung ang mga politiko ay strategic, paano ba dapat gamitin ng wasto at akma ng taong bayan ang kapangyarihan na hawak nila sa paraang estratehiko rin? Kamakailan lamang may nakita kong isang survey kung saan tinanong ang taong bayan sino yung pinakamay authority to speak on issues of corruption. At nakita doon yung pinakamataas ang authority in the minds of our kababayans ay ang media at ang civil society. Ibig sabihin sa civil society, hindi lang mga organisadong grupo, kundi tayong lahat. Kasi bahagi tayo ng civil society and by association sa ating iba't iba ding mga communities at mga churches. So napakahalaga na ipagpatuloy natin ipagpakita yung ating pagkondina dito sa matinding katiwalian sa ating bansa. Pero wag lang magsabi na tayo ay nagkukondina ng katiwalian, kundi mag-demand tayo ng solusyon. Kasi hindi po pwedeng galit lamang tayo, kinakailangan nagde-demand tayo ng solusyon. Ang solusyon, una, itong ating panawagan para sa anti-political dynasty. Magkatali talaga ang katiwalian at mga political dynasty. At pangalawa, ayusin yung mga proseso ng gobyerno mula sa budget hanggang doon sa oversight pagdating sa mga infrastructure. So, mahalaga para sa ating mga kababayan na pag nanawagan tayo na dapat awakasan ng korupsyon, dapat nananawagan din tayo na dapat mayroong solusyon. At ang number one doon sa mga solusyon na ito ay ang anti-political dynasty legislation. I hope, no, this is my hope for the public, specifically for voters, na ma-realize nila that how poor the quality of elected officials we have now. Ibig sabihin, yung mga binoboto nating mga opisyal, ganyan na sila kababa. Right? Na aakit sila sa entablado, sisirain nila yung pamilya nila kontra sa kultura natin. That's how our politicians have stooped. How low our politicians have stooped, no? Just for their own political agenda. And therefore, the message is, yung mensahe ay, iba naman yung iboto natin.
Iba naman yung ihalal natin sa Kongreso, sa Senado. Meron naman mga alternatives eh. Di ba, alam mo, ng 2025 elections, maraming tumakbo sa Senado na hindi dynastic. Right? Maraming mga tumakbo na labor leader, labor lawyer, dating opisyal ng COA, right? So, sila naman yung iboto natin. Huwag na tayo bumoto ng mga dynastic politicians, no? Kasi talagang hindi nila talaga iniisip yung kapakanan natin. I mean, that's just the reality. No? Dynastic politicians instinctively protect their own interest and just set aside the public interest. Kitang-kita natin yan eh. So, my hope is yun yung lesson na napupulot natin dito. So ngayon pa lang, kinakailangan maging mapagmatsyag na yung ating mga kababayan. Bantayan natin sino mga politiko yung hindi susuporta at kokontra dito sa ating panukalang batas para sa political dynasty. Kasi ibig sabihin nun, malaki yung self-interest na gusto nilang protektahan. At sana, pagdating ng halalan, siguraduhin natin, singilin natin yung mga self-interest ang dinala sa Kongreso at sa Senado at hindi dinala yung interest ng ating mga kababayan. So, itong political exercise sa 2028, isang napakahalagang political exercise kasi di ba, galit tayo ngayon, matindi ang galit ng taong bayan, dapat maningil tayo pagdating ng 2028. The same way na yung taong bayan staged some level of uprising nito nakaraang eleksyon para magbigay ng referendum sa current administration. So we hope na yung 2028 elections would be a platform for our kababayans na talagang singilin yung mga nasa positions of power na hindi pumanig sa kanilang sariling, hindi pumanig sa interes ng bayan, kundi ang finorward ay yung interes ng kanilang mga pamilya lamang. With Senator Imy's statement backfiring on her, the Dutertes being volatile as ever, the Marcoses shaken up, and the whole ruling class being challenged by public clamor. What kind of election are we seeing now in 2028? Well, nakikita natin na yung mga nasa poder ngayon, nakikita na natin na pwede silang matinag sa public anger, sa public fury, no? Pero ang peculiar dito is yung public fury na napaparamdam through social media. Not necessarily yung mga rally-rally. No? Ako kasi ang alam ko is lahat ng politicians meron niyang dedicated unit na nagbabantay ng social media. Sigurado yan. Kasi gusto nila makakuha ng feedback, no? Kung ano yung mga iniisip ng tao sa kanila, and gusto nila mag-manipulate ng naratibo, di ba? And they have to do that by monitoring social media. But in the course of their monitoring, nakikita rin nila at nararamdaman din nila yung galit. Ang prime example ko dyan is yung mga Nepo Babies video na organic. So I think yun yung magiging klima this 2028 na medyo on the back foot yung mga politicians natin because they have seen na galit yung mga tao. So ang mga critical personalities dito, mga critical sections dito sa ating society, kasi paano ma-foster yung anger na yun into changing of the votes. Kasi pwedeng galit lang yung tao, sumisigaw-sigaw lang, pero pagdating sa presinto, pareho-pareho lang iboboto niya, di ba? Mm-hmm. So, very crucial ang role ng media, kayo. Very crucial ang role ng mga religious groups, yung Catholic Church, yung mga evangelicals, and very crucial din ang role ng mga political groups. No? Kailangan nilang itap yung anger na yun eh. Kailangan, kayo naman sa media, kailangan yung palakasin at i-direct
sa tamang direksyon, kasi baka sa ibang direksyon mapunta yung galit. So kung yung public anger na yon masustain at magamit ng tama at maturo sa tamang daan, then the 2028 elections can prove disastrous for political dynasties. Sa eleksyon, ang bola at kapangyarihan ay nasa taong bayan. At kasabay ng galit na dinala sa mga rally na dinaluhan natin o sa mga social media posts na pinagbuhusan natin ng kabiguan sa gobyernong ito, nawa, ito rin ay makita natin na magsamaterialisa sa eleksyon. May pag-asa. May pag-asa pang mabago natin ang Pilipinas. Ako si Rose Babiera at samahan niyo akong muli sa susunod na linggo para pakinggan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo, dito lang sa Point of View.